beranda ng lumang bahay na puti na ang pintura, naroon si Alondra, nakasandal sa upuang ratan, nakasuot ng simpleng bestida at may hawak na malamig ng tasa ng kape. Tahimik, malayo ang tingin. Dumating si Manang Este. May daladalang tray ng tinapay at kapeng mainit. Maingat niyang inilapag ito sa mesa. Kuliglig lang ang ingay dito sa hasyenda, iha. Marahang wika ni Manang. Pero, mas malakas ang katahimikan sa loob mo. Hindi agad sumagot si Alondra. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Tila ba gusto niyang sagutin, pero natatakot sa kung anong lalabas. Mainit na kape, iha. Alok ni Manang. Pilit na may ngiti. Salamat, Manang, pero baka wala nang saysay ang pag-inom ng kape kung pareho lang din ang pait. Hindi lahat ng mapait masama. Sagot ng matanda. Minsan, kailangan din natin ng pait para magising. Napangiti si Alondra. Bahagya lang. Kahit gising na ako, Manang. Araw-araw. Pero tila wala pa rin akong direksyon. Umupo si Manang sa tabi ni Alondra. Marahang hinaplos ang braso ni Alondra. Alam mo, mula bata ka. Palaban ka na. Hindi ka natatakot masugatan. Hindi ka takot sa dumi. Hindi ka takot masugatan habang naglalaro sa ilalim ng araw. Pero ngayong sugat sa puso ang natamo mo. Para kang nawalan ng lakas. Hindi kasi ito kagaya ng dati, Manang. Mahinang tugon ni Alondra. Hindi ito sugat na tinapalan lang at natuyo. Iniwan niya ako. Para sa batang babae na halos kaedad lang ng pamangkin ko. Nagkibit balikat si Manang, ngunit bakas ang awa sa mukha niya. Maraming lalaki ang naaakit sa kinang mo, iha. Pero sa dulo, hinahanap pa rin nila ang ginto. Bakit hindi ako ang pinili? Bakit ako ang iniwan? Gayong ako ang bumuhay sa asyenda. Ako ang nagpakain sa mga pamilya dito. Ako ang nagpalaki sa negosyo. Tumaas ang boses ni Alondra. Hindi dahil galit, kundi dahil sa namumuong luha na ayaw bumagsak. Tahimik si Manang sandali. Huwag mo isipin na kulang ka. Pero hindi ako makaalis, Manang. Araw-araw na lang naiisip ko, baka kung mas naging masaya ako, kung mas naging mapagbigay, kung mas naging mapagpatawad, baka hindi siya umalis. Hindi niya ako iniwan. Pinagpalit si Alondra ng kanyang asawa. Matagal na ang lumipas nang mag-divorce sila ng asawa dahil sa ibang bansa naman sila ikinasal. Ay hindi pa rin makalimot si Alondra. Nanatili ang sakit sa puso niya. Hindi mo kailangan maging mas mababa para lang mahalin ka. Mariing sabi ni Manang. Hindi mo kailangan sirain ang sarili mo para lang manatili siya. Tahimik muli. Ang hangin ay tila huminto rin. Hindi ko na siya mahal, Manang. Biglang sambit ni Alondra. Ngunit ang tinig niya ay nanginginig. Galit ako sa kanya. Galit na galit. Pero bakit ganito? Bakit kahit galit ako, parang hindi pa rin buo ang sarili ko? Dahil hindi galit ang kulang sa'yo, iha. Kundi closure. Sagot ng matanda. Naiwan ka sa gitna ng unos. Walang paliwanag, walang paalam, walang hustisya. Kaya ngayon, parang hindi pa tapos ang bagyo sa loob mo. Ang masama pa, siya pa ang humila ng mga ari-arian. Sa pangalan ko siya kumuha ng loan. Ginamit ang tiwala ko. Pinagkatiwalaan ko siya ng lahat-lahat, Manang. Pero sinayang niya. Tumango si Manang. Bahagyang pinisil ang kamay ni Alondra. Alam ko, at nakita ko. Pero tandaan mo to, iha. Hindi hadlang ang pagkasira para hindi na muling buuin ang sarili. Kung nagawa mo buhayin ang buong asyenda, ano pa ba ang puso mo? Tumingin si Alondra kay Manang. Mata sa mata.
Paano kung hindi ko na kayang mahalin muli? Hindi mo kailangan magmadali. Darating din ang tamang panahon. Baka hindi bukas. Baka hindi sa 1 taon, pero darating yan. Basta wag mo isara ang puso mo habang buo ka pa. Napayuko si Alondra. Pero, pero ayoko nang masaktan. Nakakapagod na, Manang. Lahat ng sugat masakit. Pero tandaan mo, ang hapdi ay parte ng paggaling. Huwag mo itulak ang sarili mong magmahal muli. Pero huwag mo ring sabihin hindi ka nakarapat-dapat. Dahil kung may babaeng mas karapat-dapat sa pamamahal, ikaw yon. Napaluha si Alondra, ngunit mabilis niyang pinahid. Mahirap man paniwalaan pero salamat, Manang. Ikaw lang talaga ang natitira sa akin. Hindi totoo yan, ano ka ba? Ngiting sagot ng matanda. May mga tao pa. Ako, ang mga manggagawa, ang hasyenda, at higit sa lahat ikaw. Tumango si Alondra. Mabigat man ang dibdib. Gusto ko lang sana may isa mang araw nagigising ako at wala na yung bigat na to. Darating din yan, iha. Bulong ni Manang habang inaabot ang bagong timplang kape. Pero sa ngayon, hayaan mo nga ko muna ang magpaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kinabukasan tila naging mas maliwanag ang langit, pero hindi para kay Alondra. Nakasuot siya ng simpleng bestida na kulay puti. May sinturon sa bewang. Hawak niya ang isang pamaypay habang tahimik na pinagmamasdan ng mga dumarating na sasakyan sa tapat ng malaking bahay sa asyenda. May pagtitipon sa araw na iyon. 1 taunang pagkikita ng mga kapwa hasyendero. Isang matandang tradisyon na pinangangalagaan sa kabila ng mga pagbabago ng panahon. At bilang siyang tagapagmana ng hasyenda, kahit sugatan pa ang puso, kailangan niyang harapin ito. Madam Alondra! Bulong ni Manong Enrique, isa sa matagal ng katiwala, habang tinutulungang ayusin ang mesa sa veranda. Nandito na po mga taga-hasyenda Montañez de Vera at Salvador. Tumango lang si Alondra, walang emosyon. Lumabas siya ng veranda, iniwan ang pamaypay, at tinungo ang malawak na bakuran. May mga mesa tupuang may puting tela at mga tanawin ng palayan sa likuran. Pagkababa niya ng hagdan, isa-isang lumapit ang mga hasyendero. Senyorita Alondra! Bati agad ni Don Luis Montañez. Matanda na pero malakas pa rin. Ang ganda-ganda mo pa rin. Kahit pa ikaw na ang nagpapalakad ng buong asyenda niyo rito. Napipilitang ngumiti si Alondra. Don Luis, salamat po sa pagdalaw. Malaking karangalan na pagbisita niyo. Walang anuman, iha. Alam mo naman, kahit bata ka palang hangad ako sa talino mo. At lolo mo, si Don Divino, siguradong proud na proud sa'yo kung nasan man siya ngayon. Sumingit si Senyora Pilar de Vera, isang may edad na babaeng naka-pearl necklace. Alondra, iha, kaya mo pa ba yan? Ikaw na lang mag-isa ngayon sa hasyenda. Dapat may lalaki kang katuwang. Ang hasyenda, hindi biro yan. Napangiti si Alondra. Malamig. Mas mabigat po ang dalahin kapag yung lalaki. Mas mabuti nang walang lalaki. Lumapit naman si Don Ricardo Salvadora. Nakasuot ng gwapo at mamahaling barong na may kasama pang alalay na dalang kanyang baston. Senyorita Alondra, kung kailangan mo ng kaagapay, alam mo naman bukas ang pinto ng Hacienda Salvadora para sa'yo. Napatingin si Alondra. Kita sa mga mata ang alam niyang ibig ipahiwatig na matanda. Hindi po ba may hasaway na kayo doon, Ricardo? Diretsong tanong niya. Wala na. Iniwan na ako. Pero ang puso ko, ewan ko ba, parang bumabalik sa kabataan tuwing naririnig ang pangalan mong Alondra. Natawa mga kasamahan niya, pero si Alondra, hindi. Tumawa lang siya ng magaan pero malamig.
Baka po, mas kailangan niyo ng therapist kaysa asawa. Aniya. Napanganga si Don Ricardo pero napatawa na lang. Ayos ka talaga, iha. Palaban. Ganyan ang dapat sa babae ngayon. Sa gilid, sumingit si Don Esteban, pinsan ng dating asawa ni Alondra. Napag-uusapan nga pala, Alondra. Kamusta ka na talaga? Wala na bang balita mula kay Franz? Tumigas ang panga ni Alondra, pero ngumiti siya. Kung meron man, hindi na sa akin dapat manggaling. Kung buhay siya o patay, hindi ko na rin alam. Hindi ko na trabaho alamin kung nasa ng taong hindi na dapat bumalik. Tahimik ang grupo, hanggang sa si Don Luis ang bumawi ng tono. Abalaga, iha. Nariyan ka pa rin. At buo ka pa rin. Hindi po buo. Pero sapat para manatili. Nagtatinginan ng mga asyendero. Tila hindi inaasahan ang bigat ng mga salita niya. Ilang sandali ang katahimikan hanggang sa isang alalay ang lumapit. Senyorita, tapos na po ang paghahanda sa loob. Nakaayos na rin ang mga dokumento para sa pagbabahagi ng alok sa bagong palayan project. Tumango si Alondra. Salamat. Pakiasikaso po ang mga bisita, susunod ako sa loob. Umalis ang alalay. Tumingin si Alondra sa mga asyendero at ngumiti ng bahagya. Pasensya na po kayo kung hindi ako ang dating Alondra na palangiti at masaya. Walang nakasagot agad. Tumango si Don Luis at tinakbayan si Alondra. Basta tandaan mo, iha. Kahit sinong iwan ka, kami mga tunay na nakakaintindi sa bigat ng lupa't pangalan. Nandito lang. Nire-respeto ka namin. At yun ang higit sa kahit anong pagmamahal ng lalaking nanloko. Napapikit si Alondra. Saglit. Para bang doon lang siya nakahinga. Sana nga po, Don Luis. Sana nga. Patuloy ang marahang paghampas ng hangin sa mga kortina ng veranda habang ang mga asyendero ay muling bumalik sa kanilang usapan. Sa kabila ng mga pangungumusta, nanatili si Alondra sa gitna. Tahimik, ngunit alerto. Nagpalit ng pwesto sa Senyora Pilar at naupo sa tapat ni Alondra. May hawak na wine glass. Iha, huwag mong masamain yung mga biruan kanina, ha? Aniya, alam mo naman, tayo mga matagal na sa lipunan, mahilig lang makialam. Napangiti si Alondra. Bahagya. Alam ko naman po, matagal na akong sanay sa mga tanong na may kahulugan. Ay, sabat ni Don Esteban. Kung sa bagay, Alondra, halos lahat ng mga tao rito tumaya sa inyo ni Franz. Akala nga namin, kayo na magpapalakas sa industriya ng mga asyenda sa Luzon. Pero yun nga, ang tadhana. Hindi ang tadhana ang problema, Don Esteban. Kalmadong sagot ni Alondra. Ang problema? Tao. Napayuko si Esteban. Tinakpan ng halakhak ang hiya. Tama ka riyan. Tao nga talaga ang sumisira sa plano. Hindi lang ng negosyo, kundi ng puso. Alam mo, iha, muling sambit ni Don Luis habang nilalagok ang kapeng barako. Naisip mo bang ibenta na lang ang asyenda? Marami ako kilala sa Maynila na gustong kumuha ng ganitong kalawak na lupa. Natahimik ang lahat. Tumigil si Alondra sa pag-inom ng kanyang juice. Tumingin siya ng direkta sa matanda. Don Luis, kung may isa pong bagay na hindi ko kayang ibenta, eto yon. Hasyenda ito ng lolo ko. Hasyenda ng ama ko. Hasyenda ng dugo at pawis ng lahat ng taong piniling manatili rito. Kung iniwan naman ako ng asawa ko, hindi ko iiwan ang lupang to. Tumango si Don Luis. Seryosong napahanga. Yan ang tunay na hasyendera. Sumingit si Don Ernesto Tolentino, bagong salta sa hani ng mga hasyendero at kilala sa pagiging tuso sa bentahan ng lupa. Pero Alondra, praktikal lang. Kung hindi na lumalaki ang ani,
At kung nauubos ang pondo, hindi ba't mas mainam na isalba ang sarili kesa sa isipin ng dignidad? Napangisi si Alondra. Dignidad? Hindi po ito tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa paninindigan. Kung madali sana ang buhay, edi sana lahat tayo may mansyon sa Tagaytay. Pero hindi. Bawat araw na ginugol ko dito, may kapalit. At hindi ako papayag na ang huli kong pinanghahawakan mabura lang dahil sa takot. Napatango-tango ang mga kasamahan. Ilan sa kanila, napatingin sa isa't isa na para bang noon lang muling naramdaman ang presensya ng isang tunay na pinuno. Pero iha, bulong ni Senyora Pilar, hindi mo naman kailangan mag-isa sa laban. Ang mga hasyendero, may network. Kung gusto mo, pwede kang magpakonsulta sa anak kong abogado. O baka naman, gusto mong ipakilala ko sa pamangkin ko? Mabait yon. Negosyante. Hindi babaero. Napangiti si Alondra. Maraming salamat po. Pero sa ngayon, gusto ko munang bumangon mag-isa. Baka kasi, kapag may sumalo sa akin ngayon, hindi na ako matutong tumayo muli. Matapang ka, iha. Wika ni Don Ricardo. Pero kahit ang matapang, minsan rin nangangailangan ng kasama. Sangayon ako riyan. Dagdag ni Don Esteban. At hindi masama ang humingi ng tulong. Alam naming lahat na mahirap ang nangyari sa'yo. Iniwan ka, niloko, at halos ipahiya pa. Pero nandito ka pa rin. Nagtaas ng tingin si Alondra. Ngumiti. Oo, nandito pa rin ako. Dahil hindi ako aalis sa bahay na pinili kong panindigan. Tumahimik silang lahat. Tumindig sa gitna si Don Luis at iniangat ang hawak na baso ng kape. Para kay Senyorita Alondra. Aniya. Isang babae na mas matatag pa sa pader ng lumang hasyenda. Hindi dahil hindi siya iniwan, kundi dahil pinili niyang manatili. Nagtaasan ng mga baso. Para kay Alondra! Sabay-sabay nilang sambyet. Bahagyang napapikit si Alondra. Pilit nilunok ang nagbabadya na luha. Hindi pa rin siya buo. Pero kahit papaano, may mga mata pang kumikilala sa kanya. Hindi bilang dating asawa ni Franz, kundi bilang si Alondra, ang tunay na tagapagmana ng lupang ito. Ilang araw lumipas, sa gitna ng mainit na araw, habang tumutulo ang pawis ng mga magsasakang abala sa pag-aararo sa palayan. Naglalakad si Alondra sa gilid ng asyenda. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng mga tauhan. Nakataas ang baba, matuwid ang tindig. Ilang hakbang pa, natanaw niya sa may silong ng puno ng mangga, si Senyorito Inigo. Ang tagapangasiwa ng lupa, gwapo, tahimik, at palaging maaasahan. Nakaitim na sando, may bakas ng pawis sa dibdib at braso, at may bandana sa ulo. Matagal na ito sa asyenda, kahit noong buhay pa ang ama ni Alondra. Tahimik, subalit laging naroroon kapag kailangan. Hindi naman sa ngayon ay kailangan siya ni Alondra, pero may hindi mapaliwanag na nararamdaman si Alondra ng mga sandaling iyon. Kaya't nilapitan niya ito. Senyorito Inigo, malamig na tawag ni Alondra. Mabilis na tumayo ang binata mula sa pagkakayuko. Mabilis ang pagpupunas ng pawis, gamit ang tuwalya sa balikat. Senyorita. Teped niyang bati. May bahagyang ngiti ang labi. Magandang hapon po. Kamusta ang taniman? Diretsong tanong ni Alondra habang tinitigan siya. Para bang binabasa ang kabuuan ng pagkatao niya. Maayos naman po. Malapit na po yung anihan. Kailangan lang nating bantayan ng irigasyon sa kanluran. Humina ang agos mula kahapon. Sagot ni Inigo habang tuwid na nakatayo. Hawak ang sombrero sa dibdib. Tumaas ang kilay ni Alondra. Bakit hindi agad inireport?
Hindi ko pa po kasi kumpirmado kahapon. Ngayon lang po ako nakatiyak. Ang hasyenda ay hindi nagtatrabaho sa baka. Siguraduhin mong may aksyon bago pa ako magtanong ulit. Malamig niyang tugon. Pasensya na po, senyora. Mahinang sagot ni Inigo. Walang bakas ng pagkontra. Naayusin ko po agad. Nabigla si Alondra sa sarili. Sanay siyang utos ang sinusunod. Pero kay Inigo, tila mas nagiging matalas ang dila niya. At hindi niya maintindihan kung bakit. Ang daming problema sa paligid. Pero ikaw, parang laging tahimik. Walang reklamo. Wala bang bumabagabag sa'yo? Tanong niya. Hindi na niya napigilan. May mga bumabagabag po. Mahinang tugon ni Inigo. Pero, hindi lahat. Kailangang isigaw. Masama ang kinikimkim, senyorito. Mas masama po ang mga salitang sinasabi ng padalos-dalos. Napatigil si Alondra. Napatingin sa kanya ng masinsinan si Inigo. May galit pa siya? O simpleng pangaral lamang? Akala ko ikaw ang pinakamaayos sa mga tao ko. Ngayon, pinapahiwatig mong padalos-dalos ako? Hindi po ako ganun. Mabilis na sagot ni Inigo. Pero tao lang po kayo, senyora. Napapagod, nagagalit, malungkot. Naiintindihan ko. Napakuyom ang kamao ni Alondra. Wala kang karapatang alamin ang nararamdaman ko. Pero nararamdaman ko pa rin. Kahit hindi niyo sabihin. Ilang segundo ang tensyon. Hanggang sa bumuntong hininga si Alondra at muling nagsalita. Alam mo ba kung gaano kahirap ang bawat araw na ako lang ang gumagalaw? Gumagalaw para sa lahat ng iniwan ng taong dapat ay katuwang ko? Tumango si Inigo. Alam ko po. Kaya mas lalo ko pong pinipiling huwag magdagdag sa bigat na nararamdaman nyo. Pero hindi mo rin ako tinutulungan. Lagi po akong narito. Pero hindi ko po pwedeng ayusin ang isang bagay kung hindi nyo inaamin na wasak ito. Wasak? Matalim ang tono ni Alondra. Sa tingin mo, ganito na ba ako kabasag? Hindi po kayo basag, pero sugatan kayo. At ang sugat, senyora, hindi ginagamot sa pagbubunyi. Kailangan ito ng tahimik, ng oras, at ng pag-aalaga. Nagkatitigan silang dalawa. Bakit parang masyado mo kong kilala, Inigo? Tanong ni Alondra. Tahimik ka, pero palagi kang may nakikita. Dahil bago po ako naging tagapangasiwa ng lupa, matagal na po akong tagapamasid ng langit. At ang langit, kahit gaano kaganda, may unos pa rin sa ilalim. Hindi alam ni Alondra kung anong tumama sa kanya. Pero bigla siyang napaupo sa malaking bato sa ilalim ng mangga. Napayuko, natahimik. Hindi ko na kaya, Inigo. Bulong niya. Hindi nyo kailangan kayanin mag-isa. Sagot ni Inigo. Dahan-dahang lumapit, pero nanatiling may distansya. Nandito lang po ako. Hindi bilang lalaki, kundi bilang taong marunong manahimik kapag kailangan. At makinig kapag handa na kayong magsalita. Tumingala si Alondra. Ang mata niya'y naglalaban. Galit at luha. Bakit mo ginagawa to? Sa dami ng pwedeng pagtuunan ng tingin mo, bakit sa akin ka palaging nakatingin? Hindi agad sumagot si Inigo. Dahil sa lahat ng nakita kong nasaktan, kayo lang ang pilit na tumatayo. At ang taong ganun, kahit anong bagsak, hindi ko kayang baliwalain. Kung mananatili kang ganyan, tahimik, palaban pero totoo, hindi ako matatakot pagkatiwalaan ka. Bulong ni Alondra. Sapat na po yun para sa akin. Sagot ni Inigo. Bumangon si Alondra. Lumapit ng bahagya. Huminto sa harap ni Inigo. Mga isang dangkal lang ang pagitan.
Tulungan mo kung muling itayo ang asyenda. Pakiusap ni Alondra. Ngayon, hindi na bilang tagapangasiwa lang, kundi bilang taong handa ng makalimot. Gagawin ko po, senyora. Hindi lang dahil trabaho ko, kundi dahil gusto ko. Lumipas ang ilang linggo, ang araw ay muling tumataas at bumababa. Pero sa gitna ng paulit-ulit na mga gawain sa asyenda, isang bagay ang tahimik ngunit malinaw na nagbabago. Ang ugnayan ni na Alondra at Inigo. Kung noon ay formal ang bawat usapan, ngayon ay may halong biro. May mga ngiting hindi agad napapansin at mga tinging mahirap iwasan. Isang hapon nasa beranda si Alondra. Nagkakape. May dalang folder sa Inigo, pero hindi agad naglakad papasok. Napansin siya ni Alondra at kinawayan. Wag kang tumayo dyan. Parang multo ka sa tabi ng poste. Halika dito. Lumapit sa Inigo. Bit-bit ang dokumento. Ito nga po pala yung final report sa irrigation system. Nakausap na namin si Mang Cardo at inayos na rin yung dike. Good. Sagot ni Alondra, habang tinatanggap ang folder pero hindi agad binubuksan. Pero, mamaya ko na yan babasahin. Maupo ka muna. Medyo nagalinlangan sa Inigo pero naupo rin. Maingat. Sa upuang kahoy sa tabi ni Alondra, tahimik sila ng ilang segundo habang pinagmamasta ng mga manggagawa sa malayo. Alam mo, biglang sambit ni Alondra. Hindi ko inaakalang makakaya kong ngumiti ulit. Tumingin sa Inigo sa kanya, pero hindi agad nagsalita. Akala ko kasi, kapag iniwan ka ng taong mahal mo, tapos na ang lahat. Parang lahat ng parte mo may butas. Pero ngayon, hindi pa man buo. Parang may nabubuong bago. Hindi po lahat ng sugat kailangan lunasan ng pagmamahal. Sagot ni Inigo. Minsan, sapat na yung presensya ng taong hindi ka iiwan. Napangiti si Alondra. Ganyan ka ba talaga magsalita? Napakagaling mo. Hindi ko po sinasadya. Ganito lang po talaga yung mga iniisip ko. Hindi ka ba nahihirapang makisama sa akin? Tanong ni Alondra, sabay lagok ng kape. Yung iba, naiilang. Iba raw ako kung magsalita. Masungit. Matigas. Hindi po kayo matigas. Sagot ni Inigo. Malambot lang yung mundo. Kaya kailangan yung maging bato. Napatawa si Alondra. Pwede ka na talagang magsulat ng libro. Hindi po ako marunong magsulat. Pero marunong kang makiramdam. At yun ang mas mahalaga. Saglit silang natahimik muli. Alam mo ba? Kwento ni Alondra. Dati, tuwing hapon, ako at si Franz, umiinom ng tsaa dito. Ganito yung panahon. Akala ko, forever. Pasensya na po kung naalala mo siya. Sabi ni Inigo, mahinahon ang boses. Hindi, okay lang. Kailangan ko ring harapin yung dati para makilakad papunta sa bago. At sa totoo lang, hindi na siya masakit gaya ng dati. Baka po kasi may gumagamot. Lumingon si Alondra at doon niya nakita ang bahagyang ngiti ni Inigo. May mga araw pa rin na parang gusto ko nilang matulog buong buwan. Kapag dumating yung araw na yun, tatawagin kita. Sagot ni Inigo. Hindi para gisingin, kundi para ipalala sa'yo na may araw pa rin sisikat bukas. Napayuko si Alondra. Mahirap palang sanayin ang sarili sa kabaitan, no? Bakit po? Kasi kapag nasanay kang sinasaktan, parang kabaligtaran ng mabait. Kung ganun, Bulong ni Inigo. hayaan mong ako ang kabaligtaran. Nagkatinginan sila. Matagal. Tahimik.
pero hindi nakakailang. At bagaman wala pang malinaw na salita ang namamagitan sa kanila, may mga titig at ngiting nagsasabing, baka ito na. Lumipas sa mga buwan, ang dating tila walang kulay na araw ni Alondra ay unti-unting napupuna ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Katahimikang hindi na nakakabingi, halakhakang minsan ay kusa na lang lumalabas, at titig na parang binubura ang lahat ng sakit. Sa likod ng katahimikan ng hasyenda, may umuusbong na damdaming pilit man niyang tinatanggihan ay hindi niya maikakaila. At ang dahilan nito, si Senyorito Inigo. Isang hapon habang nagpapahinga si Alondra sa gazebo sa gitna ng hardin, lumapit si Inigo na may dalang basket ng manggang hinog. Suot niya ang simpleng polo na bukas ang 2 botones. At naka-roll up ang manggas, pawisan pa, galing sa inspeksyon sa Timog Kanlurang Palayan. Ano yan? Tanong ni Alondra, hindi man lang tumingin agad. Para sa'yo. Sagot ni Inigo. Mangoes. Galing kay Mang Mando. Hinog daw. Tama-tama sa mapait mong mood. Napatingin si Alondra. Kumunot ang noo. Excuse me? Anong mapait? Napangisi si Inigo. Sabi ko, tamang-tama sa mainit. Ikaw yun, di ba? Kung hindi lang kita kailangan sa asyenda, pinatanggal na kita dahil sa dila mong matalim. Asik ni Alondra sabay irap. Tumawa lang si Inigo. Kung hindi mo ko kailangan sa puso mo, dapat palisin mo na rin ako ngayon. Naningkit ang mga mata ni Alondra. Ang kapal ng mukha mo. Pero aminado kang mukha ko agad ang iniisip mo. Kumindat pa si Inigo. Kahit paano, may epekto rin ako. Nagpilit si Alondra na hindi mapatawa. Wala kang epekto sa akin. Ganun ba? Bakit hindi mo ko mapatalisik sa asyenda? Dati, kahit yung kusinero lang na sumobra ng alat sa adobo, pinauwi mo. Dahil mas masarap kang kausap kesa sa adobo ni Mang Ruel. Sagot ni Alondra sabay tawa. Nagulat si Inigo. Uy, tumawa ka. Rare moment yan. Huwag ka mag-assume. Napatawa lang ako sa sarili kong joke. Kung yan ang joke mo, baka mas mahalin pa kita. Biglang naputol ang ngiti ni Alondra. Natigilan siya. Ang bilis ng tibok ng puso niya parang ayaw niyang maniwala sa sarili na kahit biro pa. Iba na ang dating ng mga salita ni Inigo. Alam mong hindi ako ready. Mahina niyang sabi. Hindi ko sinabing ready ka. Sagot ni Inigo. Mas lumapit. Sabi ko lang, baka dapat mo subukang buksan yung puso mo ulit. Para saan? Para sa posibilidad na may taong mas karapat-dapat kaysa sa iniwan ka. Napatingin si Alondra sa paligid. Alam mo ba kung gaano kahirap pagtiwala ulit? Bulong ni Alondra. Yung binuo mong mundo, guguho lang sa isang paalam. Ganyan ang ginawa niya. Hindi ako siya. Sabi ni Inigo. At kung sakali mang iiwan kita, yun ay para bumili ng lunch at bumalik agad. Napangiti si Alondra. Pilit. Hindi ko kailangan ng aliw. Hindi ko gagamitin ang salitang aliw kung ikaw ang tinutukoy. Sagot ni Inigo. Respeto. Yan ang meron ako sa'yo. Kahit mataray ka, kahit matalas magsalita. Hindi ba nakakasawang habulin ng babaeng naghihilom pa? Tanong ni Alondra. Seryoso na. Hindi ko hinahabol. Naghihintay ako, tumutulong. Kinuha ni Alondra ang isang mangga mula sa basket. Inikot-ikot sa palad. Matamis ba to? Tikman mo muna bago husgahan. Bulong ni Inigo. Kagaya sa akin. Subukan mo munang mahalin bago husgahan. Kumagat siya sa mangga. Napapikat siya sa tamis. Matamis. Sabi niya. Katulad ko? Sabay kindat ni Inigo. Huwag kang assuming. Sagot ni Alondra pero tinakpan na niya ang bibig habang tumatawa. Peste ka talaga. Kung peste ako, edi,
Di ako yung klase ng pesteng mamahalin ka at pasasayahin. Ang lalim mo magpatawa. Hindi ko alam kung nahihinas ako o kinikilig. Sa ngayon, pwede bang pareho? Tanong ni Inigo. Kasi kahit anong emosyon, basta sa akin nakapokus, okay na ako. Natahimik silang dalawa. Pinagmamasdan ng papalubog na araw. Hindi pa ako handa. Mahina ulit na sabi ni Alondra. Pero salamat. Kasi sa lahat ng dinaanan ko, ikaw lang yung hindi ko kailangan pagmakaawaan para manatili. Naglakad siya palayo pero hindi lumingon. Pero si Inigo na natiling nakaupo sa upuan. Sa kanyang kamay ay ang balat ng manggang nahulog ni Alondra. At doon siyang ngumiti. Dahil kahit walang salitang mahal din kita, alam ni Inigo, nalalambot din si Alondra. Kinabukasan sa beranda ng hasyenda naroon si Alondra. Nakasuot siya ng simpleng white dress. Ang buhok ay nakaban ngunit may ilang hiblang sadyang bumababa sa gilid ng kanyang pisngi. Hawak niya ang tasa ng kaping barako habang tinatanaw ang mga tauhang abalang naglilinis ng paligid. Maya-maya pa'y may humintong sasakyang pick-up sa tapat ng hasyenda. Pagbukas ng pinto, bumungad sa Inigo. Nakasuot ng itim na polo, may hawak na bouquet ng fresh na rosas at sampagita, at may pilyong ngiti sa labi. Almusal na may kasamang bulaklak? Bungad ni Alondra, hindi bumababa ang kilay. Depende kung tatanggapin mo. Bulaklak? Kung hindi, lalagyan ko ng suka, gagawin kong atsara. Sagot ni Inigo, sabay abot ng bouquet. Hindi agad kinuha ni Alondra. Ano to? Birthday ko ba? May utang ka ba sa akin? Wala. Pero gusto ko lang ipaalala na may araw rin palang pwedeng hindi ka lang puro maldita, kundi may ngiti ka rin. Lumapit pa siya. At gusto kong ako ang dahilan. Kinuha ni Alondra ang bulaklak pero hindi tumingin sa kanya. Ang kapal na mukha mong manligaw. Totoo naman, pero mas makapal yung damdaming ayaw ko nang itago. Tahimik. Umihip ang hangin. Kasabay ng paggalaw ng palad ni Alondra sa bouquet. Sabi ng lola ko, pag nagsimulang tumanggap ng bulaklak ang isang babae, ibig sabihin doon, hindi nagalit ang puso niya. Siguro, natututo ng ngumiti kahit pa may alaala pang nasasaktan. Wika ni Inigo. Hindi makatingin si Alondra pero hindi rin niya maitatanggi ang pamumula ng pisngi niya. Kung totoo ngang naliligaw ka, bakit ngayon lang? Aniya. Dahil ngayon lang kita tunay na nakilala. Nung una, iniisip ko yung kwento mong sinaktan ka. Iniwan ka. Pero mas nakilala kita nung nakita kong kaya mong tumayo ulit. At ngayong ako na yung nasa harap mo, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Napasulyap si Alondra sa kanya. Matapang ka. Hindi. Tanga lang siguro. Kasi kahit tinatarayan mo ko araw-araw, kahit ang dami mong tanong at pagdududa, gusto pa rin kitang makita bawat umaga. Tumawa si Alondra. Malambing na tawa na hindi pilit. Kung sinuswerte ka ngayon, Inigo, huwag kang mag-assume na araw-araw ganito ako. Hindi ko kailangan ng araw-araw na mabait ka. Gusto ko lang araw-araw. Ako pa rin yung pipiliin mong kausap kahit mainit ang ulo mo. Hawan ko sa'yo, sabi ni Alondra pero hindi niya tinanggal ang bulaklak sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy nila ang pag-uusap sa ilalim ng puno ng akasya, malapit sa likuran ng hasyenda. Bakit mo ko gusto? Tanong ni Alondra biglang seryoso. Dahil kahit ubod ka ng daray, malino sa akin na mabuti kang tao. Mahal mo ang lupaing to. Pinaglalaban mo ang asyenda kahit ang bigat ng responsibilidad. Dahil kahit sinasabi mong wala kang oras sa pag-ibig, andun pa rin yung lungkot sa mata mo na gusto kong punan. Sigurado ka bang hindi mo lang ako gusto kasi challenge ako? Hindi. Pero higit pa doon, gusto kitang mahalin hindi dahil mahirap kang mapasaya, kundi dahil karapat-dapat kang mahalin. Tumitig si Alondra sa kanya. Sandali, matagal. Parang sinusuri kung totoo ang mga naririnig niya. Huwag mo akong gawing mundo mo, Inigo. Delikado ako. Hindi mo kailangan maging mundo ko.
Gusto ko lang maging kasama mo sa mundo mo. Kahit tagalinis lang ng sugat mo. Napatayo si Alondra. Bumalik sa beranda pero tumigil siya sa pintuan. Pag tinanggap ko yung bulaklak, wika ni Alondra nang hindi lumilingon. Hindi ibig sabihin ay gusto na kita Pero, pero simula na to ng ligawan. Nagpasensya mo. Nang araw-araw mong paninindigan ang mga sinasabi mo. Ngumiti si Inigo. araw-araw, gaya ko. Kahit pa puro irap ang kapalit. Good. Sagot ni Alondra sa kalamingon. Kasi minsan hindi ako bulaklak. Minsan ako ang tinik. Lumapit si Inigo. Di masasaktan ako. Sige lang. Baka dun ko mas lalong makilala kung gaano kita kamahal. Nagkatinginan sila at habang papalubog ang araw sa likod ng asyenda, naiwan sa mesa ang bulaklak na iniwan ni Inigo. Katabi nito, isang tasa ng kape na malamig na. Pero sa puso ni Alondra, mayroong kapayapaan. Nagpatuloy si Inigo sa panliligaw at maldita pa rin si Alondra kahit paano pero pabebe lamang siya dahil ayaw niya munang bumigay agad. Ma-effort si Inigo at mahaba ang pasensya kaya unti-unti na rin nahuhulog si Alondra. Komportable ka na ba? Tanong ni Inigo habang inaayos ang pagkakaupo sa kabilang dulo ng bangka. Hindi pa rin ako sanay na nasa gitna ako ng tubig. Sagot ni Alondra, mahigpit pa rin ang hawak sa gilid ng bangka. Lalo na kasama kita. Bakit? Nakakatakot ba ako? Biro ni Inigo. Hindi mo ba alam? Ikaw ang pinakadelikado rito. Nox, dahil? Dahil kahit anong ingat ko, parang may parte pa rin nalulunod sa'yo. Natahimik si Inigo. Ngumiti siya. Pero hindi yung tipong mayabang, yung tipong nagulat, yung tipong masarap pakinggan pero ayaw niyang abusuhin. Akala ko, ako lang yung nalulunod. Bulong ni Inigo. Kaya nga delikado, diba? Bakit mo pinipigilan, Alondra? Dahil sanay akong umahon. Sanay akong umalis bago pa ako malunod. Hindi lahat ng tubig ay kailangan takasan. Hindi rin lahat ng tubig ay dapat tirahan. Pero minsan, dagdag ni Inigo, may lawa na hindi ka lulunurin. Minsan, sila pa magpapatahimik ng puso mong matagal nang nasasaktan. Ay, ang dami mong alam. Irap ni Alondra pero halata sa tono niya ang pagngiti. Alam ko lang kung anong nararamdaman ko. Anong nararamdaman mo? Mahal kita. Napatingin si Alondra. Baka infatuation lang yan. Tanggi ni Alondra. Hindi kita tinrato bilang laro. Paano mo alam na totoo yung nararamdaman mo, Inigo? Kasi, kahit hindi mo ako mahal, hindi nagbabago yung gusto kong iparamdam sa'yo. Kahit ang sakit mo magsalita, gusto pa rin kitang makausap. Kahit ilang beses mo akong inirapan, gusto ko pa rin masalayan ang ngiti mo. Napangiti si Alondra ng bahagya. Ang daldal mo. Gusto mo tahimik na lang tayo? Hindi. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ka kakapit. Hanggang sa huli. Kahit pa ikaw mismo nagpalubog sa bangkang to. Bakit? Dahil sa'yo. Dahil gusto kong ikaw ang huli kong mamahalin. Umiling si Alondra. Hindi ako naghihintay ng sagot. Gusto ko lang maging malinaw sa'yo. Tingin mo ba madali para sa akin to? Hindi. Alam kong hindi. Kaya nga ako nandito. Alam mong iniwan ako, di ba? Oo. Alam mong pinaniwala ako. Binuhos ko lahat. Tapos iniwan ako na parang wala lang. Hindi ako siya. Pero hindi rin ako sigurado. Hindi kita pinipilit na sumugal. Pero kung sakali lang, kung sakaling tumaya ka ulit, sana sa akin na. Kasi hindi ko tatalikuran yung puso mong sugatan. Tahimik muli. Napatingin si Alondra sa lawang parang walang hanggan. Huminga siya ng malalim. Ayoko ng pabigla-bigla. Walang problema. Slow burn tayo. Pero sana,
Huwag mo na akong tarayan ng mga mata mo. Hindi kita tinatarayan. Baka masaktan ka lang. Mas okay na yun, kesa hindi kita subukang mahalin ng buo. Kahit hindi kita mahalin pabalik. Hanggat hindi mo sinasabi na wala kang nararamdaman, aasa pa rin ako. Napapikit si Alondra. Ang hirap mo. Dahil mahal kita. Hindi kita kayang sabayan ngayon. Okay lang. Gusto ko lang makasabay sa'yo. Kahit isang hakbang sa isang araw. Wala ka bang ibang gusto? Meron. Gusto kitang dalhin sa lugar kung saan hindi mo kailangan magpanggap na matapang ka. Gusto kong makita kang humina. At hayaan mo akong umalalay. Inigo? Alondra, Minsan, naiisip ko sana ibang tao na lang yung tumapat sa akin. pero ako yung nandito. Mas mabuti sanang hindi ikaw. Pero ako pa rin ang pinili ng pagkakataon. Paano kung masaktan kita? Sagot ko yan. Paano kung saktan mo ko? Never. Hindi. Lahat sila yan din ang sinabi. Pero ako, ipaparamdam ko. Hindi lang salita. Mahirap akong mahalin. Masarap kang mahalin. Minsan, masakit akong kasama. Pero totoo ka. At yan ang mas gusto ko. Baka bukas, bumalik ako sa dating ako. Tahimik, malayo, mataray. Basta bukas, andito pa rin ako. Lalapit, tatawa, mangungulit. Napangiti si Alondra. Tumingin siya sa kanya sa wakas. Bakit mo ka tinitiis? Hindi kita tinitiis. Pinipili kita. Sa araw-araw? Sa bawat araw na ibibigay mo sa akin. Tingin mo ba kaya kong mahalin ka balang araw? Sa ngayon, hindi ko alam pero naniniwala akong kaya mo. Kasi nararamdaman kong hindi mo ko tinutulak. Hindi na kagaya ng dati. Alam mo bang kinatatakutan kita dati? Bakit? Kasi masyado kang totoo. Mas masarap yun kaysa sa plastic. Mas masakit din kapag mawawala. Pero hindi ako mawawala. Pangako mo yan? Hindi ako nangangako. Gagawin ko. Umikot ang bangka ng bahagya dahil sa hangin. Naging mas malapit sila sa isa't isa. Kung ako ang lalayo, tanong ni Alondra. Sasabayan kita hanggang sa dulo. At kung ako ang tumigil? Iintayin kita, walang pilitan. At kung hindi ako makatingin sa'yo? Basta andito ka. Sapat na. Bakit ganyan ka? Kasi ikaw yung dahilan. Dahan-dahang umambon. Bumagsak ang unang patak sa ibabaw ng tubig. Umuulan! Bulong ni Alondra. Ayaw mo na bang umibig kahit bahagyang basa? Biro ni Inigo. Baliw. Alam ko. Pero baliw na tapat. Tumawa si Alondra. Pinikit niya ang mga mata. Kung sakaling magmahal ulit ako, baka ikaw ang piliin ko. Ngumiti si Inigo. Baka? Mas okay na yun kaysa never. At sa ulan na dahan-dahang lumalakas, habang sila'y nakasakay sa isang bangkang maliit, may dalawang pusong hindi sigurado sa simula, pero handang maniwala ulit sa dulo. Nagpatuloy ang kanilang ligawan pero may halikan ng nagaganap. Hindi na rin nakatanggi si Inigo. Hindi dahil sa halik ni Alondra, hindi dahil sa haplos, hindi rin dahil sa malamig na hangin ng gabing iyon o sa katahimikan ng paligid, kundi dahil sa paraan ng pagtingin ni Alondra sa kanya. Isang tingin na puno ng pagod, pangungulila, at katotohanang pareho silang sugatan. Tahimik silang pumasok sa lumang bodega sa likod ng hasyenda. Walang imik. Ang mga mata lang nila ang nag-uusap. Isinara ni Alondra ang pinto. Tumigil siya sa harap nito at tiningnan si Inigo. Sigurado ka ba? Tanong ni Inigo. Yes, sagot ni Alondra. Magtalik tayo. Birhin pa ako, Inigo. Kahit nakasal ako dati pero ngayon hindi na. Lumapit si Alondra at tinaplos ang pisngi ni Inigo. Tumango si Inigo. Gusto mo ba o ayaw mo? Hindi pa siya natatapos magsalita
Nang hawakan ni Inigo ang kanyang muka at hinalikan siya, walang pagdadalawang isip. Marahas ang bawat halik ni Inigo at halos isandal si Alondra. Hinubad ni Alondra ang suot niyang manipis na blouse. Hindi siya nagdalawang isip. Sa halip, hinarap si Inigo ng buong tapang. Gusto kitang damhin. Gusto ko mawala ang lahat ng iniwan niya. Mabilis ang mga susunod na nangyari. Mga katawan nilang naghanap ng sagot sa init. Mga daliring naglakbay sa bawat sulok ng balat. Mga alik na hindi alintana kung saan hahantong. Ang bawat ungol ni Alondra ay tila paglimot. Masarap ba? Tanong ni Inigo habang umuulos sa ibabaw ni Alondra. Masakit. Sagot ni Alondra habang hawak ang kanyang batok. Tigil ko ba? Huwag. Ipagpatuloy mo. At gusto kong dog style naman, senyorito. Napangisi si Inigo. Ginawa nga ni Inigo. Mas naging marahas ang bawat galaw ni Inigo hanggang sa naka-adjust na si Alondra. At tinupad ni Inigo ang nais ni Alondra. Sige pa, Inigo. Malakas na sigaw ni Alondra habang gumagalaw si Inigo sa kanyang likuran. Alondra. Paos na tawag ni Inigo habang nakahiga na sila sa mga lumang banig sa gilid ng bodega. May lumang kumot na pinaghahatian nila. Pero pareho silang balot ng pawis. Hinihingal. Hindi sumagot si Alondra. Nakapikit siya, ang mga labi bahagyang bukas, ang mga binti bahagyang nanginginig. Marahang humaplos si Inigo sa kanyang likod. Dahan-dahan, gumapang ang haplos pababa. Sa balakang, pabalik sa bewang. Hindi pa ako tapos. Bulong ni Inigo sa tenga niya. Napamulat si Alondra. Tumagilid siya at tumitig sa lalaki sa tabi niya. Pawisan pa rin ito. Ang buhok ay magulo, ang mga mata'y mapungay ngunit matapat. Akala ko tapos na. Aniya, garal-gal ang boses. Pinigay ko ng lahat. Hindi pa. Sagot ni Inigo habang pinapahiga si Alondra paharap. Hindi na siya tumutol. Hindi na rin siya nagtanong. Hinayahan niya ang katawan niyang muling bumigay. Hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil mahal niya si Inigo. Sa ikalawang pagkakataon ngayong gabi, pinatalikod ulit siya ni Inigo. Gusto mo pa? Bulong ni Inigo habang ang mga palad niya ay humihimas sa bewang ni Alondra. Tumango lang si Alondra. Nararamdaman mo ba ako? Bulong ni Inigo habang patuloy ang pag-indayog. Buong buo. Ramdam kita. Tumigil si Inigo sandali. Hinawakan siya sa balikat. Saka idinikit ang kanyang labi sa batok ni Alondra. Kung pwede ko lang punuin lahat ng nawala sa'yo, gagawin ko. Ngayong gabi lang, sapat na to. Sana, hindi lang ngayong gabi. Huwag magsimula, Inigo. Masasaktan lang tayo. Basta sasaktan ako kung tatapusin natin to na para lang sa katawan. Pero, katawan lang ang handa kong ibigay ngayon. At doon sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy nila ang paggalaw. Mas mabilis, mas malalim, mas mariin, ang katahimikan ng gabi na puno ng hininga, daing, at mga katawan na ayaw bumitaw. Hanggang sa muli silang huminto. Kapwa basang-basa ng pawis. Kapwa hindi malaman kung saan babaling. Nakahiga si Alondra. Ang pisngi ay nasa braso niya. Si Inigo na may nasa likod niya. Yakap siya mula sa likod. Hindi agad sila nagsalita. Hindi agad sila gumalaw. Kundi dahan-dahan. Magkasabay silang huminga. May ibig ba itong sabihin? Tanong ni Inigo. Basag ang tinig. Napapikit si Alondra. Hindi ko alam. Basta ngayon, salamat kasi pinili mong manatili. Lagi akong mananatili. Huwag ka muna bumitaw. Hindi. Kinabukasan, tahimik sa loob ng lumang bodega. Sa labas, unti-unti nang lumiliwanag ang langit. Ngunit sa loob, dalawa pa ring nilalangan nakaupo.
Hubad ang katawan. Si Alondra ay nakatalikod, nakabalot sa kumot, nakatingin sa pader. Samantalang si Inigo ay nakaupo sa lapag. Tanging pantalon ang isinuot. Habang hawak-hawak ang kanyang t-shirt sa isang kamay. Parang hindi alam kung dapat ba niya itong isuot o huwag muna. Walang salita sa pagitan nila sa loob ng ilang minuto. Tanging tunog lang ay ang langit-ngit ng kahoy sa ilalim ng kanilang mga paa at ang ihip ng hangin pumapasok sa sirang bahagi ng bintana. Si Inigo ang unang nagsalita. Wala akong pagsisisi. Aniya, paus pa ang boses. Hindi lumingon si Alondra. Hindi rin siya sumagot. Alam kong hindi mo ako hihinga ng kahit ano. Alam kong sinabi mong sa gabing yun lang, pero hindi ko kaya magpanggap na wala lang yun sa akin. Muling katahimikan ngunit sa pagkakataong ito bahagyang lumuwag ang balikat ni Alondra. Iba ang gabi na yun para sa akin. Hindi lang yun tungkol sa may nangyari sa akin, Alondra. Ramdam ko bawat peraso mo at hindi ko yun kayang kalimutan. Dahan-dahan niyang nilapitan si Alondra pero hindi niya hinawakan. Umupo lang siya sa tabi nito. Sakto lang para marinig siya kung magsasalita pa ito. Hindi kita pinipilit magmahal pabalik pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Lumingon si Alondra. Dahan-dahan. Bakit? Tanong ni Alondra, mahinang-mahina. Bakit ka pa rin nandyan? Hindi ka ba napapagod? Tumango si Inigo kahit masakit. Hindi. Dahil kahit alam kong mahirap ka mahalin, alam kong totoo ka. At ako ay handa pang maghintay. Hanggang kailan? Hanggang handa ka na. Napahinga ng malalim si Alondra. Inilapit ang kumot sa dibdib. Nakatitig lang siya sa sahig. Ang dami kong basag na parte. Aniya. Hindi lang puso ko, hindi lang tiwala, pati sarili ko pagkatao. Hindi ko nabuo. Natutong magtago, natutong maging matapang kahit hindi naman talaga. Tumango si Inigo. Alam ko. Ramdam ko. Kaya nga ako nandito. Hindi para buuin ka, kundi para hintayin kang buuin ang sarili mo. At kung sakaling handa ka ng may makasama, nandito lang ako. Paano kung hindi ako bumalik? Paano kung bumalik ka? Napatitig si Alondra sa kanya. Hindi mo ko dapat hintayin ni Inigo. Bakit hindi? Dahil hindi ko alam kung kaya kong ibalik ang binibigay mo. Hindi ko alam kung darating pa yung araw na magkakaroon ako ng lakas ng loob na magmahal ulit. Alondra. Tumayo si Inigo. Inilapag ang t-shirt sa gilid at umarap sa kanya. Hindi kita hinihinga ng kapalit. Ang hinihiling ko lang kung sakali man. Kung sakaling maramdaman mong kaya mo nang magmahal ulit, sana tingnan mo ko. Yun lang. Tumulo ang luha sa pisngi ni Alondra. Hindi niya inasahan. Akala niya, naubos na siya. Pero ngayon, eto siya. Umiiyak sa harap ng lalaking hindi siya pinilit. Pero pinili siyang mahalin. Ikaw lang ang hindi umalis. Bulong ni Alondra. Dahil ikaw lang ang gusto kong hintayin. Paano kung hindi ko kayang itaya ang puso ko ulit? Bubuo tayo ng panibagong paraan. Hindi mo kailangang itaya agad. Sapat na muna na ipikit mo ang mata mo sa tabi ko na hindi ka kinakabahan kung iiwan kita kinabukasan. Humigpit ang hawak ni Alondra sa kumot. Hindi ko kayang mahalin ka ngayon. Alam ko. Hindi ko alam kung kailan. Handa akong maghintay. Napapikit si Alondra. Dahan-dahan. Inilapit niya ang sarili kay Inigo. Hindi upang yakapin, kundi para ilapit ang noo sa kanyang balikat. Salamat. Salamat kasi hindi mo ko pinipilit. Salamat kasi handa kang maghintay. Bulong ni Alondra. Hinalikan naman siya ni Inigo sa noo. At sa liwanag ng umaga, habang sumisilip ang araw sa pagitan ng mga siwang ng bodega, walang halik, walang halakhak, walang katiyakan pero may pangako na hindi kailangan minadali ang pag-ibig para masabing totoo. Minsan, ang pinakataos-pusong pagmamahal ay ang handang maghintay. 8 buwan na ang lumipas. 8 buwan ng pagtatyaga ng paghahatid ng kape sa umaga
na mga maliit ngunit makabuluhang sulat na inilalagay ni Inigo sa gilid ng mesa ni Alondra tuwing hindi siya nakatingin. 8 buwan ng pakikinig, ng pagrespeto sa espasyo, at higit sa lahat, ng paghihintay. At sa loob ng panahong iyon, dahan-dahang bumukas ang puso ni Alondra. Unti-unti niyang natutunang magtiwala muli dahil sa pagiging mahinahon, tapat at masigasig ni Inigo sa panliligaw. Isang gabi habang nag-uusap sila sa telepono, malumanay na sinabi ni Inigo, Hindi kita mamadalian, Alondra. Hihintayin kita, gaano man katagal. Napangiti na lamang si Alondra sa kabilang linya. 8 buwan na silang magkakilala nang isama siya ni Alondra sa kanilang ancestral house. Kinabahan siya pero sinabihan ni Alondra, "Just be yourself. They'll see what I see." Sa hapagkainan, bumulaga agad ang tanong ng tita. "Ano nga ulit ang trabaho mo, Inigo?" Ngunit hindi natinag sa Inigo. Ay, katik po. At kung papayagan yung umamin ako ngayon, gusto ko po sana ligawan si Alondra sa tamang panahon. Tahimik ang buong mesa. Tiningnan siya ni Ma'am Sally. "Ano ang intensyon mo sa pamangkin ko?" Huminga ng malalim sa Inigo. Ang mahalin po siya. Hindi lang ngayon kundi abang buhay. Pero hihintayin ko po siyang maging handa. Pagkatapos ng hapunan, sa hardin, tahimik silang naglakad. Hinawakan ni Inigo ang kamay ni Alondra. "Salamat, dahil pinili mong lumaban." Wika niya. Sa kanyang kaarawan, may inihandang munting handaan si Alondra. Sa ilalim ng mga parol sa hardin, nagtanong sa Inigo. Kung okay lang sa'yo, handa na akong mahalin ka. Buo, basta payag ka. Tumango si Alondra. "Ako na ang nagsasabi sa iyo ngayon. Oo, handa na akong mahalin ka at tanggapin kang buo." Mula roon, naging opisyal ang kanilang relasyon. Bakaraan ng ilang linggo, ipinakilala naman siya ni Inigo sa kanyang pamilya. Biniro siya agad ng kuya nito. Uy, ito ba yung nililigawan mo? At tahimik naman. Napangiti lang si Alondra habang hinahawakan ng kamay ni Inigo. Huwag kang kabahan. Bulong ni Inigo. Makulit lang talaga sila pero mababait yan. Totoo nga, kahit puno ng tanong at biruan ng gabi, naging magaan ang pagtanggap ng pamilya kay Alondra. Lumipas ang panahon, mas naging matatag ang kanilang relasyon. Dumaan sila sa mga tampuhan, pagdududa, at pagsubok. Pero sa bawat sorry at huwag tayong bibitaw, lalong tumibay ang kanilang samahan. Hanggang sa isang araw, inalok siya ni Inigo ng kasal. Pwede ba kitang mahalin habang buhay? Tumulo ang luha ni Alondra. Oo, oo Inigo. Patagal ko nang hinihintay ang tanong na yan. Matapos ang 2 taon, isinilang si Baby Lia. Habang pinagmamasdan nila ang anak, sabay silang nagbulong ng, "Salamat Panginoon." Tinitigan ni Inigo si Alondra. Ito na yung pangarap natin, dati lang natin iniisip. Salamat Inigo. Dahil kahit nung ako mismo ang may duda sa sarili ko, ikaw yung nanindigan. At sa bawat gabing magkasama, palaging may mahal kita bago matulog. At ngayong araw na ito, ibang klaseng kabanata ang binubuksan nila. Dahil sa unang pagkakataon, ipapakilala na siya ni Alondra sa kanyang pamilya. Ang pangalawang pamilya ni Alondra na minahal siya na parang tunay na anak. Matagal nang namayapa ang mga magulang ni Alondra pero hinabilin siya ng kanyang ina sa kapatid nito. At naging pangalawang magulang ni Alondra. Makalipas ang ilang araw, sa isang bench, tahimik silang tumingin sa langit. Pinagmamasdan ng pagdilim. Nagiging lilang may halong orange. Tila isang obra ng kalikasan para sa pagtatapos ng kanilang espesyal na araw. Tingin mo, anong klaseng ama ako sa ngayon? Tanong ni Inigo. Napatingin si Alondra sa kanya. Yung klase ng ama na hindi lang provider, kundi partner. Yung kahit puyat, may gana pa ring magluto ng almusal.
Yung kahit may trabaho, uuwi para patulugin si baby habang ako naman naliligo. Tumawa si Inigo. So, ibig mong sabihin, pasado. More than pasado, ikaw yung dahilan kung bakit mas pinili kong maging matapang. Kasi hindi mo ko iniwan sa laban, kahit gaano kahirap. Wala akong balak na iwan ka. Simula pa lang ng relasyon natin, ang usapan natin hindi tayo aalis kapag nahirapan. Ang usapan natin, sabay natin tatawid lahat. Ngumiti si Alondra, saka ibinaling ang tingin sa kanilang anak. Natuwa ko na nakita tayong buo ni Lia. Sa bawat kissing niya, magkasama tayong dalawa. Hindi ko kayang palitan yon ng kahit ano. Elias lucky, but I think we're luckier. Ani Inigo. Mahal kita, Inigo. Biglang sabi ni Alondra walang paligoy-ligoy. Tumingin sa Inigo. Kita sa mata ang emosyon. Mahal na mahal din kita mula noon hanggang ngayon. At kahit may konting kulupot na tayo balang araw. Nagtawanan sila. Inigo leaned in at hinalikan si Alondra sa noo. Marahan, punong-puno ng pagmamahal. Promise me? Wika ni Alondra, na kahit anong mangyari uuwi ka palagi. Hindi lang sa bahay natin kundi sa akin. Sa atin. Promise. Bulong ni Inigo. Uuwi ako sa'yo. Sa atin. Araw-araw. Muling dumaan ang hangin at kasabay ng banayad nitong haplos, tuluyang bumaba ang araw sa likod ng bundok. Ang gabi ay dumating, pero walang dilim sa puso nila. Dahil sa wakas, masaya sila, buo sila, at may bagong simula silang tatlo. Sa paglipas ng 4 na taon, hindi sila bumitaw. Pinili nila ang isa't isa sa bawat araw. At ngayong formal na silang mag-asawa, kasama ang kanilang anak na si Lia. Hindi sila aalis sa isa't isa saan man dalhin ang panahon. Wakas.